makakausap po natin si Attorney Sandra Coronel, Legal Counsel ng Pag-ibig Fund. Attorney Coronel, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Apo, at Attorney, nabanggit po ni Attorney Ripiso sa panayam po namin sa kanya na kumbaga wala naman daw nawawalang pondo kung pag-uusapan itong nawawalang pondo ng Pag-ibig Fund at may mga proyekto namang nakikita. So ano po ang reaksyon ng Pag-ibig Fund po dito? Naku, Jiggy, alam mo, nakakalungkot na minamaliit naman yata ng abogado ni Mr. Delfin Lee ang claim ng mga individual borrowers at mga buyers ng Pag-ibig Fund dito sa kanilang pinaghirapang munting bahay sa Severa, no? Alam mo, nag-abot sila ng pera kay Mr. Delfin Lee, ilang taon nang hindi binibigyan ng titulo. Ang rason ay, ang titulo ay previous na i-loan na sa Pag-ibig. At naglabas ang pera ang Pag-ibig para sa na-loan na iyan. So 2 beses silang tumanggap ng bayad para sa parehong unit. At ngayon sasabihin niya, just because hindi lahat ng 10,000 na unit owner ay nagrereklamo, hindi na ba valid yung maski isang unit owner na sinasabing niloko mo ako, dinentahan mo ako ng bahay na walang titulo dahil ang titulo ay nakaprenda na sa Pag-ibig. Hindi ba napakalungkot naman na hinahamak pa niya ang pinaghirapan ng mga miyembro ng Pag-ibig? Dahil bahay ito. Opo. Ito ay itinitirahan ng mga tao. Dito nila gustong palakihin ang mga anak nila. Tapos sasabihin mo, kailangan 10,000 kayong lahat na magreklamo bago ko kayo pakinggan. Diba napakasama naman yata ng ganyang turing. Opo, at sinasabi nga rin po ng abogado ni Ginoong Delfin Lee na kumbaga wala nang bisa itong warrant ng PNP sa pagkakahuli kay Mr. Lee dahil may kautusan ng Court of Appeals. Ano po masasabi niyo rito? Nako, Jiggy, palagay ko, alam mo, napatunayan na natin ngayong hapon nang mag-issue ang RTC ng Pampanga ng commitment order. Kasi kung hindi valid yung warrant na yan, di dapat pinarelease ng judge, hindi ba? Kasi walang validity ang warrant, walang validity ang arrest. So hindi siya dapat i-detain. The mere fact na ang court ay in-uphold yung aresto at pinakomit siya sa detention, ibig sabihin, inaamin ng court na valid ang warrant. In fact, hinahamon ko si Mr. Lee na magpakita ng kung ano mang order dyan sa RTC na sinasabi ng judge, nire-recall ko yung warrant na yan. Pinakita namin sa police kagabi na as of February 13, 2014, ang court ay meron pang certified copy ng warrant of arrest. It's called the second alias warrant na pinapatunayan na talagang valid at subsisting ang warrant. At sabi ko nga, kung talagang hindi valid yan, di sana pinakawalan siya ng judge. Ano ang ginawa ng judge? Dinetain siya. So obviously, yung posisyon nila na hindi valid yung warrant na yan ay propaganda na lang, di ba? Opo, opo. At doon po sa mga complainant, yung mga pangkaraniwang tao na naging biktima po nitong wala pala mga titulo na bahay, mga nakaprendang titulo, nakausap niyo na ho ba? Bumalik na ho ba sa Pag-ibig para magpayag naman? Oo. Jiggy, alam mo, mula nung inumpisahan ng Pag-ibig ang kasong ito, tinutulungan ng Pag-ibig ang mga kawawang na biktima ng mga buyer ng GA. Okay, ang nangyari na nagbayad sila sa GA para sa isang property na pag-aari na pala ng Pag-ibig. In the past 4 years, ang pinoproseso ng Pag-ibig ay kung paano mapapasa kanila pa rin ang property na binabayaran nila. Kaya nagkaroon ng parang arrangement na ituloy na lang nila ang pagbabayad nila buwan-buwan sa Pag-ibig at habulin na lang ng Pag-ibig na ang magbo-burden sa sarili nito na habulin kay Delfin Lee ang pagbabawi nung naipaunang bayad na sa kanila ng mga biktimang ito. Kasi ang mga biktimang ito naman, alam mo, Jiggy, pinaghirapan. May mga retirement pay yan, may mga OFW na nangarap na uuwi na sa Pilipinas dahil nakapagpundar na ng bahay, tapos biglang mawawala. So ang ginagawa ng Pag-ibig for the past 4 years is magproseso ng mga ganito. Kaya pag bumalik kayo ngayon dun sa Severa, makikita ninyo yung mga tao na mga direct buyers ng GA na walang titulo nung panahon ng GA pero ngayon slowly ay pinoproseso na namin para mapasa kanila na ang binabayaran nila na property.
Opo. At ngayong naririto na nga sa custody ng NBI si Ginoong Delphine Lee, ano po, mas naging confident ho ba yung Pag-ibig na mas magiging maayos yung paglilitis o magtutuloy-tuloy na po? Oo, Jiggy, very welcome itong pagka-aresto kay Delphine Lee, no? Dahil alam mo naman sa usad ng ating criminal law, hanggat hindi naaaresto ang isang akusado, hindi uusad ang criminal case laban sa kanya. Ngayon na nahuli na si Delphine Lee, tuloy-tuloy na ang kaso. In fact, sa Lunes ng hapon, i-arraign na siya. So pagkatapos ng arraignment ay tuloy-tuloy na ang pagpepresenta ng kaso at ng ebidensya ng gobyerno at ng sa pakikitungo ng Pag-ibig at handa na kami. In fact, itong weekend na to, wala kaming gagawin kung hindi mag-prepare ng aming mga testigos para pag sinabi ng court, mag-umpisa na tayo ng presentation, mag-schedule na kami at handa na kami. Alam mo, yung mga victim dito, hindi lang naman yung mga nakabili kay Delphine Lee, kundi tayong mga miyembro ng Pag-ibig kasi pondo natin ang kinulimbat ni Delphine Lee. Di ba? Pondo nating mga nagbabayad ng 100 pesos buwan-buwan sa ilang taon. Tapos para lang kunin niya, tapos kumuha na siya sa Pag-ibig, kumuha pa siya sa mga kawawang bumili ng mga unit sa kanya. Opo. Panguling katanungan po, attorney, meron ho bang move ang Pag-ibig Fund para ipa-freeze tong mga ari-arian nitong si Ginoong Delphine Lee? Actually, in the process na lahat yan kasi ang sinusubukan namin gawin ay i-freeze hindi lang yung mga properties niya, kundi properties ng mga kumpanya. Unfortunately, all these things, meron kasing mga ibang bangko na niloko din ni Delphine Lee, mga pending na mga reklamo laban kay Delphine Lee na nagki-claim na pareho niloko sila ng ganitong proseso ni Delphine Lee na nauna sa Pag-ibig sa paghabol ng mga property. Pag pumunta kayo doon sa Severa, for example, makikita ninyo yung swimming pool na pinagmamalaki niya na supposedly part ng project na to, na-elite na ng isang bangko. Yung kanilang supposed na park, na-elite na ng isa pang bangko. Yung kanilang kalsada kung nasaan ang gate, na-elite na ng ibang bangko. Kasi maraming naghahabol kay Mr. Lee. But of course, hindi naman titigil ang Pag-ibig sa paghahabol dahil gusto nating mabalik itong 6.5 billion na ito na pera ng mga miyembro. Opo. Maraming salamat po, attorney, at makikibalita po kami kaugnay ng mga gagawin niyo pa dito sa kaso ni Delphine Lee. Si Attorney Sandra Coronel, Legal Counsel po ng Pag-ibig Fund. Salamat po, ma'am. Thank you, Jiggy.